Good day mga ka-idol! Update tayo kay Greg Slaughter na kung saan debut game nga niya para sa MPBL sa kupunan ng Manila Stars. Marami ang nagulat dahil hindi ito nabigyan ng minuto sa debut game at hindi nakapaglaro. Ayon mismo kay Greg Slaughter, hindi pa niya gama ang sistema na ipinapatakbo ni Coach Charles Chu. Kaya naman mas minabuti niya na bigyan muna ng pagkakataon na makapag-observe sa kanyang mga kasama at hopefully sa mga susunod na games ay maipakita niya na ang kanyang totoong kakayahan. Nakasama nga ni Greg Slaughter dito si Raba Al-Husini na huli rin nakapaglaro sa BBA matagal na, kaya naman inaasahan sa Twin Tower combination ng Manila Superstar ay posible ito maging championship contender habang nandito si Greg Slaughter at marami ang nagtatanong, malaki ba ang tsansa na magbabalik si Greg Slaughter sa PBA? Ayon kay Greg Slaughter ay hindi pa niya plano na magbalik PBA at bagkus ay magpo-focus muna ito sa kanyang career dito sa MPBL at hopefully makakuha siya ng kampyonato. Samantala, marami ang nagtatanong ano na nga ba ang update kay Jordan Heading. Opo, si Jordan Heading ay nakapag-drop noong 2022 sa PBA at nakuha nga ito ng Terra Firma Jeep. Marami ang nagtatanong, mayroon pa ba itong plano na magbalik at maglaro sa PBA? Marami tuloy ang exciting dahil nga ang Terra Firma Jeep ay lumalaban ngayon. Kung sakasakali mang magbalik PBA ito si Jordan Heading at maglaro na ay malaki ang tsansa na sa Terra Firma Jeep ito dahil ang Terra Firma Jeep pa rin ang merong right sa kanya at posible maging legitimate contender ang Terra Firma Jeep dahil sa addition ni Jordan Heading. Isa sa mga posibleng dalhin ni Jordan Heading ang combination nila ni Wami Chongson. Sa combination na Heading at Chongson ay malaki ang posibilidad na isa ito sa pinakamagaling na backcourt kung sakasakaling magdesisyon si Jordan Heading na maglaro na sa PBA. Sa ngayon ay naglalaro ito sa Australia sa Division 2 doon at nagpapakondisyon. Pag-amin nga ni Jordan Heading ay nakapag-commit ito sa darating na July para sa Jones Cup na kung saan maglalaro ito sa Strong Golf Hold na kung saan ang head coach ay si Coach Charles Chu. At malaki ba ang posibilidad na maglalaro na rin ito sa PBA? Ayon kay Coach Charles Chu, si Jordan Heading lang ang makakasagot sa mga katanungan dahil siya pa rin ang mismo magdidesisyon sa kanyang karera. Dahil hindi na nga bumabata pa si Jordan Heading at hindi rin ito nakapag-contract extension na sa Japan, so malaki ang tsansa na kung sakasakali man manatili ito sa Pilipinas ay hopefully makapaglaro na ito sa PBA. Ano sa tingin nyo? Malaki ba ang tsansa na maglalaro si Jordan Heading sa PBA or tatanggapin niya ang mga overseas offer na hanggang ngayon habang bata pa ito ay mapapakinabangan niya at mas malaki pa ang kanyang sasahurin kung sakasakali mang tanggapin niya ang mga offer international. Alam natin na ang kakayahan ni Jordan Heading, isa ito sa mga stick shooter na guard na malaki ang may tutulong sa kupunan na posibleng paglaruan nito. Pero pag-amin din Jordan Heading, malaki rin ang tsansa niya magbalik gilas kung sakasakaling tawagin siya ni Coach Tim Cone. At isa pa sa update, ang kasama dati ni Jordan Heading, kilala nyo ba siya? Ang Rudy Hatfield ng EBL. Opo, ang Rudy Hatfield na tinagurian ngayon ng EBL na si Kailan Chongson ay malaki ang posibilidad na magpapadrop na sa darating na PBA annual drop sa July. Ayon nga mismo kay Coach Charles Chu, marami ang pinagdaanan ni Kailan Chongson pero advisor siya ni Kailan Chongson. Ayon mismo kay Coach Charles Chu, bago pa ito magpa-drop sa PBA ay nagkapag-commit na ito sa Jones Cup para magpakondisyon. Habang maaga pa ay nagkukondisyon na si Kailan Chongson na
na huling nakapaglaro sa T1 League sa koponan ng Team U1 Leopards at nag-average ito ng 19 points per game at 11.1 rebounds at huling nakapaglaro sa Pilipinas sa EBL na kung saan nakasama niya si Jordan Heading. Huli itong nakapaglaro noong 2018 na nag-a-average ito ng 11.1 at 7.8 rebounds. Dahil nga nagkaroon ito ng injury ay nag-anunsyo ito na magre-retiro noong 2019. Pero kumakailan lang noong 2022 ay nagbalik ito para maglaro ng basketball pero hindi sa Taiwan at marami na ang naghihintay kung magpapaanunsyo na ba ito papasok sa PBA. Opo, kumpirmado na po maglalaro ito at magpapadrap sa PBA at hopefully ang makakuha na kupunan dito ay ang Magnolia Pambansang Manok Templados na kung saan badly needed nga ang isang big man na high flyer at the same time meron outside shooting na posible maging energy guy ng Magnolia na malaki ang may tutulong para mapalalim lalo ang rotation ng big man ng Magnolia kung sakasakali man mabibigyan ng pagkakataon. Kaya aabangan natin kung makukuha ba ito ng Magnolia si Kaylan Johnson. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonay Bulacan, Ronald Bersabidad, Anthony Laquialon, John David Gulapa, Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawang niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko. Maraming salamat po.